ang kapatid na Felix Manalo ang hinuhula ang ibong mandaragit doon sa Isaias 46:11, gayong hindi naman daw po sinasabi doon ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo. Ating itatama ang nagpakilalang tamang daan sa kanilang pag-angkin sa nakasulat sa Biblia, Isaias Kapitulo 46:11. Kaya mga kaibigan, bagamat hindi po binanggit sa Isaias 46:11 ang pangalang Felix Manalo, subalit natitiyak po nating siya ang katuparan ng hula. Ang pagiging anghel ni Manalo ay hindi base sa tunay na mensahe ng Biblia. Ito ay nakaugat lamang sa sarili niyang paliwanag ng Biblia at sarili niyang opinyon. Maraming salamat, Father Darwin, no? At sa lahat nating mga kapatid na kasama natin ngayon. So, open po ito sa lahat kung meron man kayong katanungan. Ang layunin po natin ay sa pamamagitan ng ating evangelization ay hindi upang saktan ang damdamin ng ating mga kapatid, kundi atin lang sinagot. Tama po ba ang claim, lalo na sa grupo ng tamang daan, na itong Isaias 46:11 tumutukoy umano kay Felix Manalo? Kaya sa pagkakataong ito, kasama ni Father Darwin Gitgano at ni Brad Jando at Brad Edgar, ating itatama ang nagpakilalang tamang daan sa kanilang pag-angkin sa nakasulat sa Biblia, Isaias Kapitulo 46:11. Basahin po muna natin ang nakasulat sa Isaias 46:11 hanggang 13. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Aking inilalapit ang aking katwiran, hindi maglalaon, at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat. At aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kalwalatian. Mga kaibigan, sa pahayag na ito ni Propeta Isaias ay hinulaan ang ibong mandaragit na tatawagin ng Panginoon Diyos. Pansinin po natin na ang ibong mandaragit na tatawagin mula sa silanganan ay hindi po literal na ibon, kundi ito ay siya ring sugo na gumagawa ng payo ng Diyos sa malayong lupain. Ngayon, sino po ba ang tinutukoy sa hula, Brajando, kung tingnan natin ang nakasulat sa Isaias Kapitulo 44, versikulo 28? Na nagsasabi tungkol kay Siro, siya'y aking pastor at isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya'y matatayo at sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Ngayon, dito tayo sa English version, sa Amplified Bible, sa Isaias 44:28, Brajando. It is I who says of Cyrus, he is my shepherd or ruler, and he will carry out all that I desire, saying of Jerusalem, she shall again be built, and of the temple your foundation shall again be laid. No, malinaw na ilang bisis inulit-ulit ang pangalan ni Zero o Zyro sa Biblia kahit anong salin ng Biblia. Ngayon, punta tayo sa Isaias 45:1, Brajando, kung sino rin ang tinutukoy sa naturang talata na ang kanang kamay ay hinahawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap ng Diyos. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, king of Persia, whose right hand I have held
to subdue nations before him. And I will ungird the loins of kings, disarming them, to open doors before him so that the gates will not be shut. Malinaw pala na ang tinutukoy na tao ayon sa hula ay ang hari ng Persia na si Cyrus. Bigay muna natin kay Father Darwin. Father Darwin? So, dito, Brother Wigel, klaro-klaro na si Ciro pala ang pinili. So, ang ginawa nila na interpret is out of context. Yes. Tinatawag ito sa mga Bible scholar, Brother Windel, na accommodated sense. Ano ba ang accommodated sense? Meron kang doktrina at ikaw ang nagawa ng doktrina at kumuha ka ng mga talata na related sa iyong doktrina. So, you influence the Bible, not the Bible influence your doctrine. So dito, ito po, hindi talaga naaayon sa intensyon sa author. Hindi na nababatay sa original text, meaning of the Word of God. So ang pinipili ni Yahweh ay si Ciro. Si Felix Manalo dito, Brother Wendell, 0. 0, hindi 0. No? Kaya mga kaibigan, bagamat hindi po binanggit sa Isaias 46:11 ang pangalang Felix Manalo, Ang pinili talaga, walang iba. Si Hari Ciro. ang kapatid na Felix Manalo ang hinuhula ang ibong mandaragit doon sa Isaias 46:11, gayong hindi naman daw po sinasabi doon ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo. So si Felix Manalo dito, 0. Nangangkin siya ng talata na hindi para sa kanya. So ito po ay out of context talaga. Lahat ng nagtatayo ng sekta naniniwala, yan ay salita ng Diyos. Hindi natin yan tinututulan at hindi natin yan sinasalungat. Pero, kahit yan ay salita ng Diyos, hindi mo pwedeng tratuhin yan na para kang bumabasa ng social studies na libro. Hindi mo pwedeng tratuhin yan na para kang nagbabasa ng math book o kaya ng teleserye o telenovela. Itong aklat na ito, kahit yan ay salita ng Diyos, kapag hindi mo pinag-aralang mabuti, mapupunta ka sa impyerno. At marami ng taong napunta sa impyerno dahil sa maling pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ito po ang challenge natin sa ating mga mahal na kaibigan. Ipakita ninyo na mayroong Bible scholar na nagsasabi na ang Isaiah 46:11 ay tumutukoy ni Felix Manalo. Hindi po binanggit sa Isaias 46:11 ang pangalang Felix Manalo. Kung meron kayo mapakita ngayon, standard reference, mga Bible, mahilig kayong kumuha ng mga Bible scholar. Kapag wala kayong mapresenta, no? Therefore, ang inyong interpretasyon sa Biblia is private interpretation lang. Napakalaga po niyan kasi pag nakita natin kung sino ang tinutukoy dyan, wala nang kwenta yung INC 1914. Ang challenge ko po sa inyong lahat, ito lang, simple lang po. Sino pong Bible scholar, kahit isa lang na Bible scholar, it should be a real, authentic Bible scholar, ha? Hindi yung scholar ninyo. No. Parang walang bias ba? Not self-serving. So ang challenge ko po ay ganito, simple lang po. Meron bang Bible scholar na nagsasabi na ang katuparan sa Isaiah chapter 46 verse 11, si Felix Manalo po ang katuparan. At sabi ni Brother Caramil Parba, Brother Wendell, sabi niya na ito daw ay Israelita ang pipiliin na maging ibong mandaragit. Si Ciro ba Israelita? At sabi ko naman, kung question mo si Ciro dahil hindi siya Israelita, lalong-lalo na si Felix Manalo na isang Pilipino. Hindi ding Israelita. Si Ciro, Persian. Ang mga Israelita ba, Persian? Kaya di mo masatanda, kaliwat man ni Ciro ka.
Salamat. Are you true, sir? Yeah. Salamat. No? Tubag, 1 minute. Kaya kung imong ignon nga si Cyril dili na mao kay di Israelita, sabot nas Felix Manalo nga Pilipino ra. No? So, naisahan natin siya doon. Dahil yung logic na ay hindi sumusuporta sa kanyang opinion, Brother William. So, akala niya makalusot siya. Now, napakalinaw po, Father, na si Zero pala ay isang hari ng Persia at ayon sa inasa natin na talata, isinagawa ang isang kautusan para sa pagpalaya ng mga Hudyo at muling magpatayo ng templo. Bakit naman daw po namin natitiyak na ang kapatid na Felix Manalo ang hinuhula ang ibong mandaragit doon sa Isaias 46:11, gayong hindi naman daw po sinasabi doon ang pangalan ng kapatid na Felix Manalo? Niya sinyang pasugo. Ako masaon. O, di naman musali kini niyang pasugo. You have 1 minute, Father Gidgeta. October 2009, ayon sa hula kay Ciro, siya ay magpapasuko ng mga bansa. Kung kaya't sinabi na ang lahat ng kaharian ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Ito ang hula na natupad kay Ciro. Dili si Felix Manalo. Si Felix Manalo, 0. Ngayon, kapatid na Jando, ano po bang mabasa sa ikalawang Kronika, Kapitulo 36, versikulo 22? Sa unang taon nga ni Ciro na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon ay sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ng loob ni Ciro na hari sa Persya na siya'y nagtaniyak sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi. Okay. Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya. Lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon. Ito, confirm na ito, Brother Wendell. Siya mismo nagsabi. Ibinigay sa kanya ng Panginoon, ng Diyos ng langit. Yan, confirm na. Napakalinaw po ang nakasulat na ito'y tumutukoy kay Zero batay sa pinatunayan ng mga propeta din. Ngayon, punta tayo sa Isra, Kapitulo 1, versikulo 1, kung ano ang nakasulat, Brajando. Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persya, upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persya na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian. At isinulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat ng kaharian sa lupa. At ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Confirm naman. Napakalinaw talaga na si Zero na hari sa Persya ibinigay sa kanya. Sino ang nagbigay? Abay, hindi. Batay lang sa hula-hula. Batay din dyan sa hula, sa Isaias 46:11, kapatid na Christian. Kaya mga kaibigan, bagamat hindi po binanggit sa Isaias 46:11 ang pangalang Felix Manalo, subalit natitiyak po nating siya ang katuparan ng hula, batay po sa gawain na kanyang ginampanan, ipangaral ang Ebanghelyo. Batay din po sa dakong pagmumulan, malayong silangan, sa Pilipinas po natupad. Sa pagtuturo sa mga lugar, ang isang Hebreo ay laging ibinibaling ang kanyang mukha patungo sa silangan. Ang salitang Hebro sa Kidim ay ginagamit ito kapag ang apat na bahagi ng mundo ay inilarawan. Halimbawa, Brajando sa Genesis Kapitulo 13, versikulo 14. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos ng makahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan,
at sa dakong silanganan at sa dakong kanluran. Diyan sa original Hebrew in which the Old Testament was written, ang salitang kidim ay ginagamit kapag ang apat na bahagi ng mundo ay inilarawan. At inilarawan sa Henesis Kapitulo 13, versikulo 14, at diyan din sa Henesis Kapitulo 28, versikulo 14. At ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa, at kakalat ka sa kanluran, at sa silanganan, at sa hilagaan, at sa tingugan, at sa iyo at sa iyong binhi ay pagpapalain ng lahat ng angkan sa lupa. At ang salita namang Hebrew na Misra, kapag ang silangan ay magkasama lamang mula sa kanluran. Halimbawa, Josue Kapitulo 11, versikulo 3. Brajando. Sa Kananeo, sa silanganan at sa kanluran, at sa Amoreo at sa Hiteo, at sa Periseo at sa Jebuseo sa lupaing maburol, at sa Hebeo sa ibaba ng Hermon sa lupain ng Mispa. Diyan makita natin ang salitang Misra. At ang salitang Misra, kapag ang silangan ay magkasama lamang mula sa kanluran. So, kung ang tinatawag na Country Erect Misra, ibig sabihin bansa ng pagsikat ng araw laban sa bansa ng paglubog ng araw na nakasulat sa Zacarias Kapitulo 8, versikulo 7, ang dalawang magkasamang silangan at kanluran ay bumubuo ng isang tinatawag na malatulang pagpapahayag na nagpapahiwatig ito sa buong lupa. Halimbawa, sa Henesis Kapitulo 25, versikulo 6, pasilangan ay literal hanggang lupain ng kidim. Halimbawa, ang mga lupain ng nasa silangan ng Palestine, lalo na sa Arabia at sa Mesopotamia at iba pa mga kapatid. Ngayon, tingnan po natin, kapatid Jando, ano nakasulat sa Genesis 25:6? Datapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay pinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob. At samantalang nabubuhay pa siya, ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. Kung ang dakong silanganan na nakasulat sa Biblia, tumutukoy sa Pilipinas, ibig ba sabihin ang mga anak ni Abraham ay nakaabot upang maipalayo niya kay Isaac dito sa Pilipinas? Kung tingnan naman natin ang Bible Concordance, ang bansang Persia ay nasa bahagi ng silangan. Sa Hebrew, tinatawag na Pauras of foreign origin. Ang Pauras, that is Persia, an eastern country including its inhabitants. Ito'y ilang bisis makita natin, 28 bisis na makita natin ito sa banal na Biblia. Ngayon, tingnan natin, kapatid, kung sino ang tinatawag na pangalan buhat sa silanganan na mabasa natin sa Isaias 41, versikulo 25. May ibinangon ako mula sa hilagaan, at siya'y dumating. Mula sa sikatan ng araw, ay tumatawag siya sa aking pangalan. At siya'y paruroon sa mga pinuno na parang simiento. At para nang magpapalayok na yumuyurap ng putik na malagkit. Ngayon, ang silangan dito, because Bible must be interpreted according to the context in which it emerged, ang silangan dito ay ang nangangahulugang bansang Persia. Kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 41, versikulo 12. Cyrus ay nagmula sa Persia, sa silangan na sinakop ng Media sa taong 549 before Christ. Maging Panginoon ng mga teritoryo sa hilaga ng Babylonia, at isinagawa niya ang kalooban ng Panginoon
batay sa nabasa natin sa Biblia, lalo na sa ikalawang Kronikas, Kapitulo 36, versikulo 23, Brad Jando. Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya, lahat ng kaharian sa lupa ay binigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, at kanyang binilinan. Ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino mang mayroon sa inyo sa buong kanyang bayan, sumakanya nawa ang Panginoon niyang Diyos at umahon siya. At sa Isra, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persya upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persya na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi. Ganito ang sabi ni Ciro na hari sa Persya, ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit ang lahat ng kaharian sa lupa. At ibinili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Huda. Sino man sa inyo, sa kanyang buong bayan, sumakanya nawa ang kanyang Diyos. At umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda at itayo ang bahay ng Panginoon ng Diyos ng Israel na siyang Diyos na nasa Jerusalem. At sino mang naiwan sa alinmang dako na kanyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan ng pila at ng ginto at ng mga pag-aari at ng mga hayop bukod sa pusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Nang magkagayoy, nagsibango ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng Huda at Benjamin at ang mga saserdote at ang mga Levita sa makatuwid bagay lahat na ang diway kinilos ng Diyos na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. So, napakalinaw na ito'y ginagamit bilang isang sagisag ng isang gyera na tulad ng digmaan. At ang sagisag ay maaring magpapahiwatig ito ng mabilis na paggalaw, gumagalaw, na parang paglipad ng isang agila. At kung tingnan natin, isang sagisag sa alinmang kahulugan na talagang naangkop kay Zero o Cyrus. Dahil hindi pangkaraniwan sa banal na Biblia na ihambing ang isang mahusay na mandirigma sa isang agila. Ayon sa Jeremias Kapitulo 49, versikulo 22, Brajando. Narito, siya'y sasampa at parang agila na lilipad at magbubuka ng kanyang mga pakpak laban sa Bosra. At ang puso ng mga makapangyarihang lalaki ng Edom sa araw na yaon ay magiging parang puso ng babae sa kanyang pagdaramdam. So napakalinaw na kung ang Biblia ay batayan, hindi ayon sa kuro-kuro lamang, inihambing ang isang mahusay na magdirigma na isang agila ayon sa Jeremias 49, versikulo 22. So therefore, ang binanggit na ibong mandaragit, mga kapatid, ay ang hari ng Persya sa ikalawang Chronicles, Kapitulo 36, versikulo 22, Brajando. Sa unang taon nga ni Ciro na hari sa Persya upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap, kinilos ng Panginoon ang loob ni Ciro na hari sa Persya na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi. Nang unang taon nga ni Ciro na hari sa Persya upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinilos ng Panginoon ang diwa ni Ciro na hari sa Persya na siya'y nagtanyag sa kanyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi. Malinaw na ang dakong silanganan ay ang Persya at si Ciro ang hari ng Persya. Ngayon, sisipiin natin ang nasa, ginagamit nilang
Isaias Kapitulo 24, versikulo 15, na kanilang pinagbatayan, Brad Jando, hinggil sa silanganan at mga pulo ng dagat. At hindi po binanggit sa Isaias 46:11 ang pangalang Felix Manalo. Subalit, natitiyak po nating siya ang katuparan ng hula batay po sa gawain na kanyang ginampanan, ipangaral ang Ebanghelyo. Batay din po sa dakong pagmumulan, malayong silangan, sa Pilipinas po natupad. Gayon din sa panahon ng gawain, mga wakas ng lupa, ayon po sa hula o Hulyo 27, 1914, na siya ring petsa nang marehistro po ang Iglesia ni Cristo sa pamahalaang Pilipinas. Kung talagang kumbinsido siya na siya ang tinutukoy sa Apokalipsis 7:1-3, dapat 1914 pa lamang, nung nagsimula na siyang mangaral, dapat sinabi na niya, ako ang sugo. Kailan ba niya sinabing siya ang sugo? Next. Ang pagiging anghel ni Manalo at sugo ay inimbento niya para lukuhin at linlangin ang mga Katoliko na mababaw ang pagkakaunawa sa pananampalatayang Katoliko. Next. Itanong niyo sa akin, bakit, Father? Lakasan niyo, bakit, Father? Next. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Sapagkat nung nag-umpisang mangaral si Manalo noong 1914, wala siyang binabanggit na siya anghel o sugo. Ano? Sa Apokalipsis 7-3. O yung mga kapatid nating ministro na nandito, mamaya po sabihin niyo sa akin kung mali yung sinasabi ko, ha? Balik. Noong 1914, nung nag-umpisang mangaral si Manalo, wala siyang sinasabi na siya ang anghel at sugo sa Apokalipsis 7-3. Next. Subalit, pagkatapos ng kumuha ng refresher course sa Sacred Scripture sa Amerika noong 1922, 8 taon na siyang nangangaral po niya, na doon niya naisip na siya yung anghel sa Apokalipsis 7-3. Sino ngayon ang dapat nating paniwalaan? Si Manalo ba na pumasok lang sa silid, hindi kumain at natulog, at gumagamit sa talata ng Isaias 46, versikulo 11, Isaias 39, versikulo 3, at gumagamit sa history na ang may akda ay ang paring Katoliko? Akala ko ba hindi nila paniwalaan pag ang pari ay magsulat? Dahil sabi nila, natalikod dahil sinulat ni San Ignacio, he was the first to use the word Catholic. Pero ginagamit nila ang aklat history na may akda ay isang pari na si Father Aderson sa pahina 445 na kanilang batayan na ang Pilipinas ay malayong silangan. Datapuat, mga kapatid, malaman ang buong katotohanan. Ang world history ay naglalaman ng mga katotohanan. Totoo yan. Datapuat, suriin ang mga bagay na inilarawan ng bawat manunulat kung ano ang ibig sabihin. Isang halimbawa, may sumusulat na ang lalawigan ng Abra at ang lalawigan ng Abra. Halimbawa, inilarawan ito ng magsusulat na may 4 na direksyon. Inilarawan niya na silangan, yung Isabela, Canloran, Vigan, Ilocos Sur, Hilaga, Luwag, Ilocos Norte, at Timog, yung La Union at Cabanatuan, meron lamang hangganan na inilarawan sa author. Dahil diyan, siya na sumulat ang dapat tanungin kung ano ang ibig sabihin sa kanyang sinulat. At huwag yung ibang manunulat. Ang ibig nating sabihin, Brad Jando, halimbawa, dahil si Propeta Isaias ang nagpahayag sa silanganan, malayong lupain, at mga pulo ng dagat, dapat si Propeta Isaias din ang magturo kung nasaan ang mga bagay na sinasilita niya at isinusulat niya sa kanyang aklat. Hindi yung ayon sa
history lang. Halimbawa, may nakasulat sa Biblia, Roma 15:24. Di po ba malinaw na si San Pablo pupunta sa, batay sa nakasulat, pupunta sa Espanya. Abay, alam naman natin na ang Pilipinas sa Manila, meron din silang tinatawag na Espanya. Dahil po ba yun ay Espanya ang tawag at may mabasa sa Biblia ang Espanya, yun na ang lugar na pinuntahan ni San Pablo? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.